Bottom line, makatulong po sa mga botanteng makapili ng tamang kandidato. Iba kakaiba to at ito yung matagal na nating hinihintay. Si Dr. Rogelio Alicor Panau, po convener ng Program on Social and Political Change at siyempre ho ay faculty member ng mga kaibigan natin dyan sa Political Science Department ng University of the Philippines ay kasama na natin via Zoom. Dr. Panau, magandang gabi po sa inyo at salamat sa inyong pagpapaunlak ngayong Sunday po ng gabi. Ricky, magandang gabi din. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya sa akin para may paliwanag namin itong proyekto natin para sa darating na eleksyon. Dok, ang ganda nito nung nakita ko sabi ko yung magandang bigyan ng espasyo ngayon doon po sa mga tagapakinig natin at tagapanood sa teleradyo. Sa simpleng paliwanag lang, ano po itong programa ninyong ito at anong mga bago ritong aabangan po namin lalo na po sa mga botante po natin, Dok? Sa maikling paraan po, guide po ito. Ito isang guide, para siyang dashboard kung saan pwede mong i-plot yung performance ng kandidato na incumbent. So tumatakbo ang mga kandidato natin. Tapos makikita mo sa pamamagitan ng website na to yung kanilang boto sa nakaraan. Tapos ilalapat mo yan, isasabay sa indicators ng isang syudad o probinsya. Halimbawa, yung paggasta ng pera, yung ilan na tatanggap. Hindi natin sinasabi na may relasyon siya kagyat kasi kailangan ng matinding pag-aanalisa nun. Pero sa simpleng paraan, yung descriptive, may kita na sa mamagitan ng chart, magkakaroon ng ideya kung may kinalaman ba yung boto niya na nakuha nung nakarang eleksyon at yung performance niya sa local government. Ganun po yung website. Apo. Doc, ganito isa-isahin lang natin ang kumbagay parang step by step para po ma-gets ng kumbaga ay epektibo ng atin mga nanonood nakikinig. So ito po isang programa na tama ho na kayo ay maghahanda ng database kung saan ito ho ay kapapalooban ng mga hindi lang profile kung hindi ng mga naging performance o naging gawain ng mga politiko na tatakbo sa eleksyon. Tama po, no, sir? Opo. Pero hindi natin diretsong nilalagay na performance ng kandidato yun kasi magmumukha akong PR ho yan, di ba? Wala naman tayong kinikilingan. Opo, pero Doc hindi naman ibig sabihin ng performance, sasabihin nyo lang yung performance. Kung ito'y critical na pag-analisa at paglalatag ng performance, di ba, yun yung qualification ng inyong gagawin. Tama ba yung pagkakaintindi kong yon? Tama po, pero ganito yan Kasi tandaan natin doon, di ba? Sige po. May tinatawag kasi tayo na retrospective voting. Yung pambumoboto tayo batay sa kung ano yung ginawa ng mga kandidato natin, hindi po ba? Now, kadalasan yung ginagawa yan ng mga ekonomista, ng mga political scientists, mahirap, komplikado yung modelo. So, dalawa po yung paraan ng makuha natin yung datos para ma-analisa natin. Unang-una, para sa mga akademiko, pwede na download yung buong data tapos gawasan ng sarili nilang pag-aanalisa. Okay. Available po yun sa website. Pero paano naman yung ordinaryong botante? Tama. So gusto natin, di ba, nakikita ho natin may mga graphs, may mga chart. Meron po tayong ganung component. Pero hindi natin binibigay yung kung ano yung talagang performance ng incumbent. Bagkus, binibigay natin kung ano yung naging takbo ng local government nila over time habang nakaupo yung particular candidate. So ano bang ginamit po na? Yes po. So pag ginamit po natin yung dashboard, makikita natin sa ganitong panahon, sino ho kaya yung umupo? Tapos sa ganitong panahon, ano ho kayang tinakbo ng ating probinsya? Okay. Po yung makikita natin. Okay, medyo to sa pagkakaintindi ko, Prof, pero maganda rin itong inyong ito kasi ang una kong pagkakaintindi ganito. 'Di ba? At isama na ho natin yung binanggit nyo na importante yung konsepto ng retroactive voting. Retrospective. Opo, pupuntahan ko sana nga yan pero nabanggit nyo na So ibig sabihin, ang pagkakaintindi ko parang sa halip na kung ako ay boboto, sa halip na mabombard ako o makaharap ako ng mga detalye tungkol sa plano ng politikong ito, ang kakaharapin kong mga datos para ako ay magpasya ng maganda ay mga naging pagboto niya, naging opinion niya, hindi pala ganito. Kumbaga, paglalatag pala ito na naging kondisyon ng kanyang pinamunuan. Opo. Ayun. Kasi pagka
paniniwalaan natin halimbawa kung ano yung nasulat tungkol sa kandidato, mahirap po isalain ng fake news at hindi. Tama, oh, tama. Eh, Oo, oo, oo. tapos pangalawa, baka mapagbintangan kaming may pinoposisyonan, hindi po ba? Eh, hindi ganun ang aming layunin. Well, So, alam mo, parang hinahayaan natin yung tao na mag-decide batay sa kung ano nakita mong datos. Hindi ka namin didiktahan. Kaya nga ho, ano to, may dalawa siyang component. Yung mga scientista, yung mga eksperto, pwede nilang kuhain yung tunay na datos, magpatakbo sila ng regressions nila doon. Pero yung ordinaryong botante, bibigyan din natin sila ng kalayaan sa pamamagitan ng pagkuha, access ng data, at maran nila yon sa simpleng paraan. Hindi mo kailangan ng math, hindi mo kailangan ng kung ano oo. man. Kailangan mo lang mag-run ng charts, no, na makikita mo yung graph, yung trend na pwedeng i-produce. I mean, kahit Oo. bata kaya. Kumbaga, Doc, Panao, ganito, kumbaga, bigyan natin ng senaryo. Alam mo, itong kumakandidatong ito, makikita ko na sa pinamunuan pala nitong local government sa mahabang panahon, mas naging mahirap pa ang buhay ng mga tao. Hindi lang ho yan. Ang totoo, makikita nyo rin kung gaano na siya katagal namuno, Namuno. sino ang mga kamag-anak niya Ayun. sa lugar, Maganda. at ano ang tinakbo ng kanyang probinsya nung silang Maganda. namuno. Oo, maganda. So parang mas holistic ito kaysa dun sa una kong naiisip na nakafocus lang sa kandidato. Hindi Kaya, ho, in fact, oo. ano to, sa lahat po ng probinsya, 82. Oo. Tapos 145 cities, no? So, nandun po lahat. Tapos, balak pa namin extend to sa paglipas ng panahon kasi nag-uumpisa pa lang naman po na masama din sa ating pag-aanalisa yung mga munisipalidad. Ayun. At sige, so ganito Doc, no? Sa mga nakikinig at nanonood sa ating karaniwang botante, mamaya muna yung sa usapin ng access doon sa internet. Pero halos lahat naman ngayon talaga ng mga Pilipino may access ngayon eh. So paano magiging proseso nito? Kung pupuntahan ko kayo, napakinggan ko yun sa teleradyo. Doon nga makapagbase at mukhang makatotohanan yun. Walang misinformation. Paano ho mangyayari dito? Ito ba ibababa ninyong datos na ito sa local government at sila ang magdi-disseminate? O paano ho ito, Doc? Public po yung datos kasi ang University of the Philippines ay public university, no? Yes, In yes. fact, no, ang practice talaga dyan, pagka may data, di ba marami pang restriction. In fact, dati, kailangan mo pa mag-register ng kung ano man, di ba? Maski doon sa mga libreng datos, wala ho kaming ganun. Open Mm. access po ito, no? So kapag ka nagawa namin yung platform, malayang-malaya ma-access, mag-run ng chart kahit sino, no? Doon sa website na yun, no? Tapos yung mga eksperto naman, malaya rin silang i-download po yung datos kapag ka nakumpleto na. Walang Oo. hihingin maski ano, para wala tayong data privacy concern po. Opo. So, kung ako ay karaniwang botante, ang gagawin ko lang ay pumunta po sa inyong website. Yes po. So, Ah. parang nag-check ka lang ng website sa mobile phone, ganun po. Okay. Sige. So, kasi nga, dalawa no? Doc Rohel, no? Isang sa akademya, mga nag-aaral, at pero napaka-importante at immediate yung sa karaniwang botante. Ano? Ah, Opo. wala akong kinakailangang gawin basta pupunta ako sa website, pero napakahalaga ng ano no partnership nyo dito, Doc, sa sa media rin, sa magpapakalat ho nito, no? Actually po. In fact, bago ito, syempre, ang una nating katulong dito, katuwang, ay yung COMELEC. So, ang COMELEC, no, mabait naman sila, nagbigay sila ng datos sa atin. Tapos yung mga datos ho kasi na yan ay, ano yan, papel yan. So, Oo. pinoseso namin, yun yung matrabahong parte na Oo. normally, di ba, pag halimbawa naganap tayo ng datos sa kandidato, usually nakikuha natin kung ano yung sinabi lang ng kandidato sa atin. Yes. Kasi hindi naman natin pwede kuhain sa COMELEC yun, wala tayong access, di ba? So ito binababa na namin Oo. para sa mga mamamayan. So sa mga ito na ho yung tinatawag sa akademya na big data no, Doc Panao, no? Big data. Opo, Oo. ito na, umpisa na po ito. Umpisa na ito. Sige, so napakaganda ho nito. So paano pang magiging latag po ninyo nito, Doc? Ano pang mga kasi kung sa ngayon may forum na ho kayong nakita ko, nag-forum na kayo. So ibig sabihin, talagang meron na ho kayong mga initial data, baka marami na kayong datos. So ano hong timeline nyo rito? May datos na po na marami na. In fact, yung na panood nyo na discussion yung forum, para ho actually yon para makuha din yung punto de vista ng mga stakeholders namin. Oo. No?
Nandiyan ang NAMPREL, nandiyan ang mga ibang partner organizations, civil society, pati miyembro ng media, no, at saka mga estudyante at ibang mga mamamayan. Nangingi kami ng input kasi syempre gusto namin maging accessible. I mean, kahit po kasi sabihin natin na sige may mga charges to. Di ba ang ordinary mamamayan, typical ho kasi sa Pilipino yung ayaw natin ng informasyon. Oo. Oo. Ayaw talaga natin. That's the last thing we will do. No? So, nagtanong din kami paano namin optimize to. So, ngayon may mga efforts kami na ginagawa para isalin sa Mm-mm. wika. Sa ngayon, Pilipino po, no, yung website, no? Kasi nakuha din naming feedback yun, no? Pangalawa, magpasok po ng mga informasyon na mas attractive ba? Yes, Ibig yes. sabihin, hindi kasi enough na pakita mo to na mahalaga to sa iyo dahil malalaman mo profile ng candidate dito. Kailangan din namin i-package yung datos, no. Halimbawa po, magsusulat ng mga maikling istorya o maski TikTok, no, para sabihin na meron relasyon yung ganitong aspeto at sa ganyang aspeto tungkol sa kandidato. Yun Mm-mm. po ang challenge. Pangatlo, syempre, kailangan ho natin ng suporta ng media dyan. Halimbawa, itong ginagawa niyo po kasi um, alam niyo naman yung mga academic, hindi yan sila, Correct, they're not correct. the best individuals po para Oo. i-project yung sarili nila, hindi po ba? Kaya ito malaking tulong po ito, no? Ayun. So, ang isang interesting naman din, Doc, may mga nagtatanong sa akin, paano nyo kinal ang data nito? Saan pong galing ang datos po ninyong ito? Syempre, ni-request ho natin yan sa COMELEC. Hindi madali ho mag-request, pero hindi rin naman yan pinagbabawal ng COMELEC. Public, ano ho yan public documents. Ang Mm-mm. problema lang, kailangan mo yan ipunin, i-compile, i-translate sa proseso, sa kanyang itsura na madaling i-access. Galimbawa, database po, no, yung naka-Excel, parang ganun po. No. Oo. Siyempre, kami ang naggumawa ng trabaho. Kaya medyo madugo po itong mga proyekto na to dahil unang-una, kailangan mo dito ng mahabang oras. Pangalawa, yung coding, no? Kasi kailangan i-translate mo yung mga datos Oo. sa itsura naman na ma-access natin sa internet at magiging meaningful, no, sa mga tao, no? Nako, yes. Ang launching nito ho ay sa November. So, November. antabayanan natin ito, no? Oo, November. At saka marami ho kayo rito. Kasi talagang ano ito, collaborative effort to ito, no? Hindi kaya ng isa o dalawa lang na departamento ito, di ba, Doc? Okay. Ang pangunahing merong responsibility po dito sa project na to ay yung aming programa. Pero syempre, effort ito ng mga staff at saka ng mga support team Oo. ng buong UPC-IDS. Oo. At saka syempre, yung aming mga partner organizations din po. Organizations. Oo. So, balikan ko lang yung binabanggit mo kanina dahil nga kung ako ay karaniwang botante at nabanggit mo na rin, Doc, Rohel, na parang hindi masyadong appealing sa akin na napakadami ko nababasang information. So ano na ang mga napag-usapan ninyo para ito'y gawing mas kaaya-aya, mas kapanapanabik doon sa ating mga kababayan na gusto nating ma-reach nitong information na ito at nang hindi ang layon nito, kung hindi saan sila pumunta at maghanap ng impormasyon tungkol sa kandidato eh. Yeah, tama. Maganda hong tanong yan. In fact, dun sa aming roundtable discussion, isa rin ho yan sa mga parang umusbong na parang point of discussion, no? So, ang sa amin, parang ang minumungkahi ay ipalaganap sa mamamagitan ng mga interesting insights, no, tungkol dun sa Okay. datos. Halimbawa, paano ba natin halimbawa, gumawa ka ng TikTok o kaya maliit na parang parang advertisements, no? Mm-mm. Na para i-attract na halimbawa, alam nyo ba na ang Mindanao ang may pinaka maraming kandidato, parang ganun, no? O kaya, alam nyo ba, itong ganitong kandidato, isa sa mga pinakamatagal no, na naupo. Yung parang ganyan mga diskusyon. Pero, syempre, ano yan, kakain din ho ng oras at panahon yung pagsala at pagproseso ng mga ganong naratibo. Kasi, Oo. syempre, kailangan natin pag-aralan yung mga Oo. datos, no? Tapos Creative. yung pangatlo na lang, yung pag talagang pagkita natin, access natin ng data. Mm. Ano yun, creative presentation na talaga yun eh. Oo, at Opo, kumbaga, another group of experts ang kakailanganin nyo doon na Doc Panaw, ano? actually nakapaloob na rin dun sa website namin yung mga ganong features. Mm. So, para nga po dun sa mga ordinaryong mamamayan lang, ganun lang ang makikita nila, yung mga parang visual lang talaga. Kasi, di ba usually ang mga mamamayan, hindi naman sila aabot dun sa punto na talagang
magababasa nga ng report kasi nga Opo. information misers nga po. Opo. Pero yung mga yung mga scientists, no, yung mga eksperto, ayun, meron hong special na parang link kung Yes. saan pwede talaga nila makuha ang website. Opo. Yun. At saka Ah, yung web data rather, no? right. Doc, alam nating pareho habang nag-uusap kita ngayon na ito ay babantayan din ng kampo ng mga politiko na meron ding mga mahuhusay na mga strategist para ito ay banggain, para ito ay palabuin, palabnawin, magkaroon ng kalituhan. Paano ninyo ito ginawang shielded o may payong sa mga ganong paninira kung sakali? Okay, ako ang sa akin po, no, datos yan, wala naman kaming pinapaborang kandidato, ano. So, kahit yung kandidato, pwede nila access po yung data, malaya sila. Tapos mula doon sa datos, silang gumawa ng kanilang projection, no? Bahala sila. Kasi wala naman kaming sinasabi na mabuti o masama, hindi ganun yung layunin. So, kaliwa, kanan, pwede access yung data, walang restriction. Yung sinasabi natin na anong shield natin, siguro ang pinakamalaking consideration lang na ginagawa naman namin ng paraan ngayon ay kung paano ito maging protektado, no, sa hacking, no, kasi yun ang nagiging problema ng Oo, mga tama. actually sa mga government websites lalo. Siyempre ayaw naman natin na sirain ng mga tao na hindi maganda ang layunin, no, yung pinaghirapan, no. Kasi no, tingin ko no, maganda ang layunin eh. Academic ito eh, buksan ng kamalayan ng mga tao at wala namang itong political position po. Opo. At alam din natin pareho na yung mga legitimate media organizations, maging ho kami dito sa ABS-CBN, somehow ginagawa ito eh. Di ba, Doc? Yes, Oo, opo. ginagawa ito eh. Kumbaga, so ano ho ang magiging kaibahan nung sa inyo? Okay, magandang tanong. Nung estudyante ako talagang tinitingnan ko rin no, kung ano yung mga pinoproduce na datos ng ating mga media organizations. No. In fact, ito yung aking naging inspiration dahil, di ba, tuwing election talagang may pinoproduce. Halimbawa, ang ABS-CBN, no, ang Mhm. PCIJ. No. Pero napansin ko rin na over time kasi, siguro dahil sa practice o ano man, no, dahil siguro sa batas, nawawala yung mga datos na yun. Halimbawa, nagiging mahirap kumuha ng datos, lalo na sa mga government agencies. Ako, kasi abogado po ako nung one time, nagkaroon pa ako ng experience, kailangan ko mag-file ng ng Mhm. formal petition para lang sa datos. Hindi ko Yeah. nababanggitin kung saan, no. Pero yun, tapos pangalawa, syempre yung archival issues niyan kasi ho, 'di ba? Hindi niyo naman ikikip ng media company yung datos nila for a long time, 'di ba? Pangatlo, hindi naman mahaba ang time frame ng datos, halimbawa sa media organizations. Kasi ang concern, lalo na sa media, ay yung kasalukuyan, di ba? Opo. Dahil yun yung mainit at matimbang sa mga mamamayan. Opo. Sa amin po, mahaba yung timeline. No? Mula 1992 yung datos ng eleksyon. Mm-mm. Pangalawa, nandyan siya, hindi siya maaalis. No? Oo. Okay? Pangatlo, meron ding mga ginagawang effort na ganito ang ibang academic institutions, in fact. Pero yun sa kanila, halimbawa, may particular na definition sila, anong dynasty, ganyan. No? Wala ho kaming ganun kasi iniiwasan nga ho natin na magkaroon nito ng political color. Ulitin Right, ko ho, right. no? Anyone can access this data. Oo. Ano man ang iyong ideological position, anong Oo. kulay, wala Kahit ho tayong, gobyerno, pribado, accessible pang data para ho sa lahat ito. ayan. Sige, Doc, tayo maghuntahan pa sa mga susunod na episode natin. Kinapos lang tayo sa oras, pero yun nga, I think good thing na ito ay masimulan ng diskusyon.